The Bicol region was not spared from the wrath of Uwan, of course, and the residents endured heavy rain, strong winds, and even lahar flow at the height of the super typhoon. And for more updates, let's bring in our mobile journalist, Arles de los Santos. Arles, nasan ka ngayon? Nasa Camsur ka ba? At balita ko, kahit maraming mga bahay nang nasira, zero casualties daw ang naitala. Totoo ba? Lord, tama ka dyan. Nandito nga tayo ngayon sa Camarines Sur, sa Naga, kung saan medyo mabigat na ang daloy ng trapiko dahil tila bumabalik na rin normal ang sitwasyon dito. Marami mga establishmento at mga mall ang bukas na. Pero sa pakikipanayam natin sa ilang mga residente, mayroon pa rin mga bahagi kagaya doon sa San Antonio Poblacion, sa May Bawan, at doon sa Baao. Nabua at Baao, wala pa rin mga kuryente. Nakakita nga tayo doon ng mga ng pamilya na kinailangan buksan pa yung motor para lamang makapag-charge ng kanilang mga telepono. Pero bukod dyan, Lord, zero casualty naman daw ang naiulat dito sa Camarines Sur. Kasi ang nasa likod raw niyan, talagang pinilit daw talaga yung may forced evacuations talaga sa lahat ng nakatira sa mga vulnerable na mga areas. Yung governor talaga, yan ang pinag-utos talaga, At pero Arles, kamusta yung biyahe mo mula sa Legazpi papunta dyan sa Camsur? Ano ang mga nadaanan mo? Lord, papunta mula Albay, kung saan zero casualty din yung nangyari. Pagpasok natin ng Camarines Sur, nakita natin na nagpapatuloy pa rin ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways o DPWH para doon sa mga puno na lumaylay na, sa mga sangang nakakalat sa mga kalsada. Sa gayon, madaanan nga ng mga normal na sasakyan na ito. Pero dito sa Naga so far, mabigat yung daloy ng trapiko sa ilang mga kalye dito at hindi lamang ngayong araw nagsimula yung kanilang clearing operation, ilang araw na rin. Pero yun yung isa rin sa mga hamon dito, yung charging nga. Kahit yung mga telepono nila, yung ilang mga mall nagbibigay na, pero may ilang mga bangko din sa Camarines Norte naman na hindi nagbubukas muna sa ngayon. Oh. Arles, may problema dun sa kuryente, sa power. What about the communication lines? And kanina pinapakita natin, puro tubig pa yung ibang videos. Meron pa rin ba mga areas na lubog sa baha ngayon? Mahina yung mga signal din sa ilang mga bahagi, pero bumabalik-balik naman ito from time to time. Ngayon hindi ko sigurado kung hanggang ilang segundo makakasama niyo pa ako sa linya ng telepono. Dahil ganun talaga mula kanina yun inapansin talaga natin. Doon naman sa maraming mga katubigan pa rin bahagi, nakakita tayo sa Nabua, Camarines Sur na yung halos 3 hektarya na sakahan lubog sa tubig dala nitong ni Super Bagyong Uwan. Ang problema ngayon ng mga magsasaka doon kung paano makakabayad ng utang dahil katanim pa lamang nila ng pinhi nitong mga palay. Hindi raw sila nakaabot na makaani ng mas maaga dahil katatanim pa lang. So talagang challenge sa kanila kung saan kukuha ng kabuhayan ngayon. Kapag ganito daw kasi yung sitwasyon, ang option nila ay magtanim ng kangkong dahil patubig ang area and halos 2 buwan pa bago lumubog yung tubig or humupa at umagos, yung kangkong daw sana yung kanilang aasahan. Pero so far, wala raw tumutubo na mga dahon, yung mga kangkong na sana ay back up na pangkukunan nila ng ulam at ng pagkain sa araw-araw. Oo. Arles, yung video na nakikita natin ngayon, ito ba'y updated? So far, kamusta bang panahon dyan? Nag-uulan pa ba? Kasi dito sa Maynila, grabe, mataas yung araw. Lord, dito mataas din naman ang sikat ng araw, Pero yung tubig doon talaga sa mga palayan nananatili, nakaparehas ang sitwasyon. Dahil nga maaraw na dito, kanina bago tayo lumabas ng Albay, nakakita na rin tayo ng ilang mga magsasaka na ibinibilad na yung kanilang mga palay na nabasa naman nitong bagyo dahil nakuha nito na mas maaga pero hindi naman ito nakatakas o nakakawala doon sa ulan na dala ni Juan. Okay. Maraming salamat at ingat pa rin kayo dyan. Ang ating mobile journalist, si Arles de los Santos, reporting live from Camarines Sur.